Ay, samahan niyo po ako upang sa gayon po ay atin pong malaman at mabulay-bulay ang tunay nga po na buhay na salita po ng ating Diyos na buhay. Upang ito ay sa ganon ay naipamuhay po natin sa atin pong mga buhay. Amen? Na kung saan po ang kanya pong tema ay kanya pong pinamagatang huwag kang maging plastic kay Lord. Amen? Alam mo ba yan sa iyong sarili? Minsan ba ay naging plastic ka ba kay Lord? Amen? Dapat po ay maging tapat po tayo. Dahil masakit man, tanggapin, masakit man. Pero totoo po yan. Minsan po ay meron po talagang bagay o minsan meron po tayo, minsan na hindi maamin sa ating sarili na minsan ay naging plastic tayo sa Lord. Amen? Kaya dito po, sinasabi niya po dito na hindi po ibig sabihin huwag maging pakitang tao. Maging totoo at sincere ka sa harap ni Lord. Amen? Kaya tunay nga po na ang ibig sabihin daw po ng pagiging huwag kang maging plastic kay Lord ay tunay nga po ay isa po siyang pagiging isang pakitang tao. Na tunay nga po na dapat ay magiging totoo tayo, sincere sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Na tunay nga po na ito yung pinakaunang-una na masabi natin sa ating mga sarili. Tayo ba'y sincere na tayo'y pupunta sa church? Tayo ba'y totoo o sincere na tayo sasamba talaga sa Lord? O ito ba ay dahil napipilitan lamang? O ito ay dahil nais lang natin na merong makakita o merong magpuri sa atin. Kaya tayo pupunta sa church, kaya tayo sasamba sa ating Diyos. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, si Lord ay hindi manloloko. Nakikita niya ang puso mo. Kaya tunay nga po na, totoo po yan. Nakikita po ng Diyos ang bawat puso po natin. Kaya lagi po natin tatandaan, nakikita tayo, hindi man tayo nakikita hindi lahat ng tao ay nakikita tayo. Ngunit, wala pong lingid sa Diyos. Amen. Lahat po sa Kanya ay talagang nakikita. Kaya tunay nga po na hindi tayo pwedeng maglihim pagdating po sa ating Diyos na buhay. Kaya una po, ito po yung sabi niya, maging totoo sa puso, hindi pakitang tao. Kaya tunay nga po na dapat daw po ay maging totoo po tayo, hindi pakitang tao. Upang hindi po tayo makitaan na tayo nagiging plastic sa ating pong Diyos na buhay. Kaya dapat tayo po ay magpakatotoo. Amen? Pupunta tayo sa church. Gagawin natin yung ating tungkulin na inatang sa atin ng Diyos. Hindi dahil tayo ay naatasan. Hindi dahil gusto natin ay mapurian tayo ni pastor. Hindi dahil ay mapasalamatan tayo. Kundi ginagawa natin ito na walang kapalit. Kundi isang pagpapatotoo. Dahil nga po ang gagawin po nating panluloko sa ating pong Diyos ay isa pong panluloko sa ating pong sarili. Yan po yung parati po natin tatandaan na una-una po nating niloloko ay ang atin pong sarili. Kaya sabi niya nga po dito sa Mateo chapter 23 verse 27 and 28, sabi niya, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingan. Libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan kayo sa paningin ng tao. Mabubuti ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kaya tunay nga po na itong mga bagay pong ito na sinasabi po ng Diyos dito sa Mateo, ay tunay nga po na dito po na inahalin tulad po tayo ng Diyos na kagaya po ng isa pong alibingan. Na tunay nga po napakakinis, napakaganda. Ngunit sa loob po ay isa na po siyang bulok, mabaho. Na tunay nga po na yun po yung uri ng isang tao na maging isang tao nakagaya pa ng kapwa natin mga tao. Na tunay nga po na ganun po yung magiging asal o ganun po yung nagiging asal. Amen? Na kapag sa ganun pong kalagayan lalabas ka, kitang-kita ng tao na tunay nga ng bihis na bihis ka. Ang ganda-ganda. Lalo-lalo ng iyong mga panalita na parang makaanghel na hindi makabasag pinggan. Pero pagdating po dun sa loob, ay makikita yung totoong pag-uugali. Makikita yung totoong ikaw. Kaya yung sinasabi ko parati na hindi ka pwedeng maglinis sa labas nang hindi mo nililinis yung loob. Amen? Kung natandaan niyo po yung turo kong pong yun.